Banal na sa tatlo. Banal na? Sa tatlo po. Banal na sa tatlo? Hindi yung Diyos. Banal na sa tatlo. Banal na sa tatlo? Ang banal na sa tatlo ay ang tatlong persona sa isang Diyos. Brother! Ano nga ba banal na sa tatlo? Ano nga ba? Ang banal na Santa Claus. Ang banal na sa tatlo ay ating tinatawag na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Ay, kid! Excuse! Ano yan? Bakit? Hulga! Saan ko dun eh? Ano bang banal na Santa Claus? Para sa'yo? Espiritu Santo? Ano? Hindi ko. Ano nga ba? Ang totoo? At bakit kumulo? Isa pa siya? O tatlo? Sabay-sabay nating alamin ang banal na sa tatlo! Dahil ang salitang persona sa kasalukuyang panahon ay nangangahulugan bilang tao. Lumabo lang yung kahulugan nito sa original na kahulugan na ginamit sa Santa Claus. Ang persona ay galing sa salitang Griego na prosopon, na ang ibig sabihin ay maskara. Ginamit ito ng mga Griego upang ipakita ang iba't ibang karakter sa teatro na ginagampanan ng isang tao lamang. Sa makatuwid, ang salitang persona ay hindi nangangahulugang tao, ngunit isang karakter. Noong ginamit ito ng Cappadocian Fathers, ito ay nabigyan ng bagong pakahulugan na ang ibig sabihin ay relasyon. Ang relasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Relasyong nagkakaisa ngunit iba-iba sa karakter. Iisa sa pagka-Diyos na may tatlong persona. Aha! Ang Santissima Trinidad pala, ang personang walang hanggang pagsasama. Dahil ang persona ay isang relasyon. Ano kaya ang relasyon nito sa atin? Ano ba ang iniuutos ng Diyos hinggil dito? Ayon sa Mateo, Kapitulo 28, verso 19 hanggang 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Kung di pa natin siya maunawaan, subuking makisama sa komunidad ng kanilang relasyon. At kapag ginawa mo, Diyos na mismo ang nagsasabi, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan.